Si Quiroga, isang negosyanteng inchik na naghahangad magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa, ay naghandog ng isang hapunan. Dinaluhan ito ng mga tanyag na panauhin, mga kilalang mga ngalakal, mga praile, mga militar, at mga kawani ng pamahalaan na lahat ay pawang kanyang mga suki o mga ninong. Dumalo si Simon sa handaan at nang tanungin niya si Quiroga tungkol sa mga pulseras na kinuha nito sa kanya, sinabi nitong, Senyor Simon, akin lugi, akin maksak. Ano? Nalugi kayo at bumagsak, Quiroga? Ganoon pala'y ano't kay raming botelya ng tsampan at mga panauhin. Dinala ni Quiroga si Simon sa isang silid at dito ipinaliwanag ng Chinoy ang sanhi ng kanyang kalungkutan. Aniya, naibigay niya sa isang maganda at kabigha-bighaning babaeng kaibigan ng isang makapangyarihang lalaki ang 3 pulseras. Matapos ay inilahad pa ng Chino ang mga pautang nito na hindi binabayaran. Putres, nangangailangan pa naman ako ng salapi at inaakalang mababayaran ninyo ako. Ngunit ang lahat ay maayos. Ayoko namang bumagsak kayo sa maliit na halagang iyan. Siya, gagawin kong 7 ang utang ninyong 9,000 piso. Kailangan ko lamang na ipasok ninyo ang ilang kahon ng baril na dumating ngayong gabi. Ibig kong itago sa inyong tindahan. Hindi magkasyang lahat sa aking bahay. Napapayag din ni Simon si nagulumihanan si Quiroga sa narinig. Huwag kayong matakot, hindi kayo mananagot. Ang mga armas na ito itatago sa iba-ibang bahay ng unti-unti at pagkatapos ay gagawa ng pagsisiyasat at marami ang ibibilanggo. Marami tayong kikitain sa paglalakad na makawala ang mga napipiit. Alam na ninyo. Ngunit bantulot si Quiroga dahil takot siya sa armas. Kung hindi ninyo magagaway sa iba ko lalapit. Ngunit, kakailanganin ko ang 9,000 piso upang ipandulas ng kamay at ipagpikit ng mga mata. Punong-puno ang perya ng mga... Napapayag din ni Simon si Quiroga. Samantala, sa sala, ang pangkat ni Don Custodio ay nag-uusap-usap tungkol sa komisyong ipadadala sa India para pag-aralan ang paggawa ng sapatos ng mga sundalo. Sa umpukan na kinabibilangan ng mga praile, pinag-uusapan naman ang tungkol sa ulong nagsasalita sa perya sa Quiapo na pinamamahalaan ng Amerikanong si Mr. Lins. Punong-puno ang perya ng mga tao na nais maglibang. Buwan ito ng Enero at malamig ang simoy ng hangin. Ang mga musika at ilaw ng mga parol ay nagpapasigla sa bawat isa. May mahahabang hanay ng mga tindahan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga kawani, kawal, praile at estudyante ay salu-salubong. Halos magtulakan at nagkakatapakan, palibhasay nagkakatawanan. Maririnig ang tabi ng mga kutsero. Magkakasama sina Padre Camora, Padre Salvi at Benzaid. Habang nasa kalye, tila nakaakyat sa langit si Padre Camora sa pagmamasid sa magagandang dalaga. Nagkukunwari siyang natitisod upang masagi ang mga dalaga. Kinikindatan at pinamumungayan niya ito ng mata. Nang mapadaan si Paulita na kasama sina Isagani at Doña Victorina, na ibulalas ni Padre Camora. Ang ganda! Anong ganda! Ang nobyo pala niya ay ang kagalit kong estudyante. Salamat siya at hindi naging taga roon sa bayan ko. Nakarating ang magkakasama sa tindahan ng mga nililok na tau-tauhang kahoy na yari sa Pilipinas. Marami sa mga ito ay kahawig ng mga praile. Narito si Padre Camora.
At sino naman ang kamukha ng larawang ito, Benzai? Ano, hindi ba ulo lang nakaisip niyan? Napansin din nila ang isa pang nililok na kahawig naman ni Simon. Tuloy, naging paksa ng kanilang usapan ang mag-aalahas. Nasaan si Simon? Dapat bilhin niya ni Simon. Putres, napakakuripot ng Amerikanong yan. Natatakot na pagbayarin natin siya sa pagpasok sa tanghalan ni Mr. Leeds. Hindi. Nangangambang baka magipit siya. Nahuhulaan na matutuklasan ang lihim ng kanyang kababayang si Mr. Leeds. Kaya't nagmaang-maangan na. Habang patungo sila sa napapabantog na ulo, Makikilala ninyo't bawang kadayaan lamang ang salamin. Sa ulong iyan ay pinagyayabang ni Mr. Leeds. oras ng pagtatanghal sa napapabantog na ulo, malugod na sumalubong si Mr. Leeds sa mga panauhin. Mahusay siyang magsalita ng Kastila, palibhasay na nirahan ng ilang taon sa Timog Amerika. Ang bulwagan ay balot ng kurtinang itim at naiilawan ng mga sinaunang lamparang de alkohol. Sa pakiramdam ng mga manonood, para silang napasok sa isang bahay na may patay dahil sa amoy ng kamangyang at kandila. Samantala, nais ni Benzaib na ibunyag ang daya ng tinatawag na estinghe ni Mr. Leeds. Sinuri ni Benzaib ang mesang natatakpan ng itim na tela sa pag-aakalang may salaming pandaya, ngunit wala siyang nakitang anuman. Kayo ba'y nasisiyahan? Maaari na ba tayong magsimula? Madali na. Napakabagal namang tao nito. Kung gayoy, magsiupo na po. Mga kaginoohan, minsay dumalaw ako sa piramide ni Khufu, ika-4 na libi ng mga paraon. Sa isang libingang gawa sa batong buhay na pula ay nakita ko ang kahang iyan na maaari ninyong siyasatin. Amoy bangkay! Kaamoy ng 4,000 taon! Ang kahang ito, mga ginoo, ay may lamang sandakot na abo at kaputol na papiro na kinasusulatan ng 2 salita. Nang magawa kong bigkasin ang unang salita, nasindak ako nang buksan ko at matagpuan sa loob ang isang ulo. Inalis ko ang pagkatakot at binasa ang 2 salita. Nawala ang ulo at ang napalit ay ang sandakot na abong ito. Natagpuan ko ang 2 salitang makapangyarihan, panlikha at panggunaw, pambuhay at pampatay. Sa gitna ng katahimikan at sa nanginginig na tinig ay nagpatuloy si Mr. Leeds. Mga ginoo, sa pamamagitan ng isang salita'y bubuhayin ko ang sandaot na abo upang makausap ninyo ang tanging nilikhang nakapapatid ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng hinaharap. Eremoth, Esfinge, ipakilala mo sa mga naririto kung sino ka. Ako'y si Imutis. Ipinanganak ako sa panahon ni Amasis at namatay ng panahon ang nakasasakupay ang mga taga-Persya. Nang matapos ang aking pag-aaral at mahabang paglalakbay sa Gresya, Assyria at Persya, ako'y umuwi sa aking bayan upang manirahan hanggang sa tawagin ako ni Thoth sa kanyang hukuman. At nang magdaan ako sa Babylonia ay
nabatid ko ang isang kakilakilabot na lihim ng pandaraya ni Kaumata upang angkinin ang kapangyarihan. Sa takot niyang isumbong ko siya kay Cambyses, ay pinalat ang aking ikasasawi sa pamamagitan ng mga saserdoteng taga-Ehipto. Ang mga ito'y nakapangyayari noon sa aking bayan dahil pagkaari ng mga pari ang 2/3 ng mga lupain. Dahil sila rin ang may hawak ng karunungan, inilulubog nila ang bayan sa kamangmangan at sa pagsiil, itinugumon sa ugaling hamak at inihahanda sa isang kalagayang hindi mag-iisip tumutol sa mga mananakop. Ako'y nangibig sa isang dalaga, anak ng saserdote. Ngunit ang batang pari sa Apitos ay nagnasang makamtan siya, gumawa ng isang kaguluhan at pangalan ko ang ginamit sa tulong ng aking sinta. Isinakdala ko sa panghihimagsat at napiit. Nahatanan at napatay ako sa lawa ng Meris. Mula sa kabilang buhay ay nakita kong nagtagumpay ang kasinungalingan. Sa sacerdote ng Apitos, nabuhay akong muli upang ibunyag ang iyong mga kataksilan at makaraan ng mahabang panahon pananahimik ay tinatawag kitang mamamatay, lapastangan sa Diyos at mapagparatang. Mamamatay, lapastangan sa Diyos at mapagparatang. Isipusin kita, mamamatay, mamamatay, mamamatay. Mahagag!